Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, pinaiimbitahan po si BP Sara sa Senado dahil daw, yun nga no, siya raw po ay pinagbibintangan di umano na yun ng witness laban kay Apollo Kibuloy, no? Yun dun po sa mga baril-baril. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong balita. Pero bago yan, kung bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Si Coach Bokbok po ay nagpaliwanag. Kala ko yun na po yung pinaka-worst na paliwanag, no? Ano yung mga paliwanag ni Coach Bokbok? Una raw, pro-China raw. Kaya daw hindi nakadalo si PBBM sa Lamay dahil pro-China raw si Sara. At dahil palpak naman daw at corrupt si Tatay Digong. Grabe pong paliwanag ng pagtatanggol yan, no? Kabsat MC, long time no show. Okay. Pero akala ko yun na po yung worst na pagtatanggol. Hindi pa pala. Meron pa sinabi si Coach Bokbok. No, sabi niya, huli na nga daw si Sara Duterte dahil nauna pa si PBBM. Akalain nyo, wala pa po namamatay nakiramay na si PBBM. Grabe talaga. Grabe talaga mag-twist ng balita tong si Coach Bokbok. Wala tayong magagawa diyan. Okay. Tama. Punta na po tayo rito kaya nagulat po ako rito kasi tinitingnan ko Senate urges invite BP Sara to shed light on gun allegation, no. Pinaiimbita po, gusto pong imbitahin, no. Ayon po sa maghiting na congresswoman na si Franz Castro. Nagtataka ako sa Franz Castro, no. Ako nagtataka ako sa Franz Castro, no? Narinig po natin lahat na pinagtawanan lang po ni BP Sara yung allegation, no? Sabi nga ni BP Sara, ano ba meron dyan sa mountain niyan? Gun store? Bakit siya mag-uwi na may baril, no? Halatang dinagdag lang, parang afterthought, di ba? Wala po akong pakialam sa pakikipag-deal nila kay Apollo Kibuloy. It's between Kibuloy, tsaka sa mga dati niyang tauhan, at tsaka sa korte, di ba? Kung hindi niyo po isasampa sa korte yan, propaganda lang po yan. Kasi, ayun po di ba? Tayo po ay, anong tawag natin dito? Tayo po ay mamamayan na naniniwala sa batas. Di ba? Ngayon, kung tayo naniniwala sa batas, gusto natin magkaroon ng katarungan kang kahit sino pa man, wala pong katarungan sa Senado. Ang meron lang po sa Senado, propaganda. Huwag na tayo maglokohan, Senator Ontiveros. Kung gusto mo yan, na magkaroon ng katarungan yan, ikorte mo. Tulungan mo, magsampa ng reklamo. Sabi, yun naman ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Very willing siyang harapin sila sa korte. Diba? Ngayon, kaya natin binabanatan tong nagsangkot. Halatang halata Halatang sinama. Afterthought na, teka muna, pwede natin siguro idamay dito yung mag-amang Duterte. Kaya ito naman, nagkaroon na naman ng pagkakataon itong si Congresswoman Franz Castro. Ito po ang pahayag ni Franz Castro. Senator should invite Vice President Sara Duterte. If I were the Senate, sabi po ni Castro, I would invite BP Sara to answer the allegation. This is a huge allegation. Malaki daw She should face the Senate and address the matter instead of beating around the bush. Ayan po. No? Kaysa raw nagpapaikot-ikot sa pagsagot to si BP Sara, dapat daw maimbitahan siya sa Senado. No? Alam mo, Franz Castro, nabububuhan na ba talaga kayo sa mga senador? Bakit po kayong mga congressman, mahilig po kayong makialam sa Senado ngayon? Nahihinaan po ba kayo sa mga senador? Kaawa-awa naman kayo. Kayong mga senador, grabe, no? Grabe na po tingin sa inyo ng mga congressman at congresswoman. Utos-utusan na lang kayo. Miski si Franz Castro. Gusto kayong utusan. Alam mo, Franz Castro, no? Hayaan mo lang yung Senado. Kaya nga kayo may kanya-kanya. Kung gusto mo, imbitahan mo. Di ba? Imbitahan mo na kung gusto nyo sa Congress, imbitahin nyo si Vice President at Vice President ng Pilipinas yan. Alam nyo, marunong naman sana kayong gumalang, no? Vice President po yan, kasalukuyan ng Pilipinas, no? Yun, damay na damay lang po Uutusan mo pa yung Senado para imbestigahan yung Vice President ng Pilipinas sa walang kawawaan. Tanong ko nga sa'yo, pinatampok ninyo na may anomalya sa confidential fund. Nag-sorry ka na ba? Castro at Makabayan Blacks, nag-sorry na ba kayo kay BP Sara Duterte? Napatunayan ng
Walang anomalya. Yung COA, naglabas na ng report. Inignore nyo lang. Pag hindi pabor sa inyo yung report ng COA, hindi nyo man lang sabihin na, sorry, BP Sara, sa pag-akusa namin sa iyo. Wala ka palang anomalya sa confidential fund. Wala lang. Di ba? Pinasamanin nyo yung tao, mabuti na lang yung mamamayan. Hindi na naniniwala sa inyo. Ang tagal nyo, binanatan yung confidential fund. Sinasabi nyo pa sa mga tao na pag lumabas yung COA report, makikita nyo yung anomalya niya yung anomalya daw, no? Nito ni Sara Duterte. Paglabas ng COA report, lumabas na yung COA report. Walang anomalya. Nag-sorry ba kayo? Yun yung sinasabi ko eh. No? Atake kayo ng atake. Nung napatunayan yung walang kasalanan si BP Sara, hindi naman kayo nagsosorry. Ang purpose nyo lang umatake kasi. Baka maniwala yung tao. Mabuti na lang ang mamamayang Pilipino. Hindi nyo na napapaniwala. Katunayan, number 1 si Sara Duterte sa presidential survey, sa lahat ng presidential na survey. Number 1 si Sara Duterte sa lahat ng trust rating survey. Number 1 ang number 1 ang DepEd sa lahat ng agency ng gobyerno. O, dagdag pa ngayon. Bagong labas, mainit-init pa. Number 1 na naman po si Pangulong Duterte sa senatorial survey ng Tangere. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinasabi nyo, laos na yung mga Duterte? Bakit kayo kinakabahan na meron silang prayer rally dito sa Cebu? Hindi na po Davao to. Baka sabihin nyo, Davao yan. Kaya ano? Alam nyo po, pinanunood ko yung taga-Tangere, yung pinuno ng Tangere. Pinapaliwanag niya kung bakit yung breakup talaga ngayon, no? Kitang-kita na po yung breakup ng Uniteam at naapektuhan po yung mga baluarte nila. Sabi po, 25% ng boto ng mga Pilipino galing po sa North Luzon at saka sa Central Luzon. 25%. Kaya bumaba po yung rating ni BP Sara. Bakit? Bumaba siya sa North Luzon at Central Luzon. Pero ang malupit po nito, 45% ng boto ng mga Pilipino galing po sa Visayas at Mindanao. At ang laki po ng binaba ni BBM sa Visayas at Mindanao. Iyan ang katotohanan. Kaya po, sabi ko nga, may nagtanong nung isang araw, kakayanin ba ni BP Sara na mag-32 million? Maaring hindi. Pero yung panalo niya, kasi 45% pala yung Visayas at Mindanao. Bibiyak lang siya ng konti sa NCR, bibiyak lang ng konti sa Luzon, mananalo na si Sara Duterte. Kumpara, no? Kumpara sa kandidato na saan kukuha ng boto si Martin? Siguro dito sa Visayas, parting Leyte, makukuha niya. Saan kukuha ng boto sila Tulpo? Mag-aagawan sila dun ng iba pa dyan sa Luzon. Kaya maganda yung analysis eh. Pati po yung mga supporter, no? Pati po yung mga supporter ng Uniteam, biyak na po. Lahat, totoo naman yun. Thank you very much muna kay Mizel Villaluz na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars na pangkape. Yan. Maraming salamat sa iyo, Mizel Villaluz. Sa makatwid, sa pagsusuri na yan, pati po mga supporter, no? Wala na po yung mataas po si BBM dati, miski sa Visayas at Mindanao, dala po ng mga Duterte. Mataas po si Sara Duterte sa Northern Luzon, dala po ng mga Marcos. Pero dahil sa breakup po, bumaba. Kaya lang, ang mas malaki ang binaba, yung popularity ni BBM. Kasi ang laki ng boto nung Visayas at Mindanao. Yun yung nakakatakot doon. Kaya yung sinasabi nila na natatakot daw si Sara Duterte na hindi endorse ni PBBM. Kalokohan po yan. Yung baka nga pag malapit na yung 2028, baka nga ayawan pa yung endorsement ni PBBM. Di ba? Vivian D, thank you very much sa 17. Ayun, yun ang di ko alam, yung DKK. Good evening, Buds and Company. Ayan. Okay. Punta po tayo sa iba pang mga balita. Trust rating. Tapos na tayo. Inimbitahan si Sara Duterte. Alam mo, palpaka, imbitahan mo sa Kongreso. Tsaka, wala naman kayong kahihiyan. Co-equal branch of, akala nyo ba sa Vice President, mas mataas kayo kung imbitahan nyo lang? Hindi po ganun ang sitwasyon.
Pangalawa po sa pinakamataas yan. Masyado mong minamaliit si Sara Duterte, Franz Castro eh. Ito po, kalat na kalat po ito ngayon sa Twitter. Hanggang Twitter lang naman. Inilarawan, ito po, Marcos is a blessing, sabi ni De Lima. Galit na galit po kay De Lima yung mga hardcore na marami pa rin po sa mga dilawan yung anti-Marcos no? Galit na po kay De Lima. Kasi, putya, spokesperson ka ng Liberal Party. Kung puri-purihin. Ngayon, alam niyo na po, no? Kung paano, bakit po napalaya si De Lima. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman